Problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Araw ng Biyernes, ilang tulog na lang at magpapasko na. Nakahanda na ba ang inyong pang-shopping? No, yung iba na ubos na ipambayad na sa utang. Yung iba nag-i-invest gagaya ni James na mag-i-invest, nagtatanong ng kaniyang mga, nagkakonduct ng due diligence, and congratulations sa bago niyong investment. Si James po ay listener natin at nag-message siya sa akin personal, no, para itanong kung ano yung kailangan niyang mga ihanda, or particularly, no, kung paano niya matitiyak na hindi siya maloloko at maipaparehistro niya ang property kapag ka po siya ay, no, kapag ka po siya ay nagbayad na. Usapang Legal. Maganda po ang ating tatalakayin tonight para sa mga may pera o kaya naman magbibenta ng property, specifically yung real property, dahil pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang batayan ng presyuhan sa lupa. Yan. Hindi masyadong legal ang tema, pero may mga bagay po kasi na kaakibat ay kumbaga ay usaping legal na kaakibat ang pagbibenta or even ang presyuhan ng property. Usapang Legal. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485, ipadala po yan at handa po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. No, thank you very much for watching, at syempre pa, I encourage you to share our live feed tonight, lalo na po ang DZRH or DZRH News Television. Yan po ang ating mga official pages. Usapang Legal. Hoy, natutuwa ako. Maraming interesado. Natutuwa ako pagka yung ating mga kababayan ay merong additional na investment. Maganda po yan. At syempre pa, bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, congratulations po muna sa mga bagong abogado, at sana po ay yung mga bagong pasa, hindi pati sila ganap na abogado, dahil ang reckoning period po ng isang ganap na abogado ay kapag nag-sign sa roll of attorneys. Doon po, I don't know kung kailan, ini-schedule po yan right after mag-take oath. Yan. So sabay-sabay naman ang oath-taking, pagkatapos ay ini-schedule po yung signing sa roll of attorney. And syempre, congratulations Miss Jana Abejero, now Attorney Jana. Actually, ang start ng pagtawag ng attorney ay kapag ka po nakasign na sa role. So congratulations sa iyo, Jana Abejero, dati po naming kasamahan dito sa DZRH. Usapang Legal. At yung mga iba pa, na mga pumasa din, congratulations sa mga hindi pinalad. May pagkakataon pa, hindi po ibig sabihin na hindi kayo pinalad today, wala na kayong tsansa. Ang importante lang po dun sa ating mga bagong pasa, sana po ay maging totoo tayo sa ating lawyer's oath, dahil marami po ang naliligaw ng landas. Di po ba? Anyway, abiso po sa mga motorista, dahil asahan na po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy, tinatayang 15 centavos hanggang 45 centavos ang taas presyo ng kada litro ng gasolina, at 10 centavos hanggang 40 centavos sa diesel. Samantala, 20 centavos hanggang 30 centavos naman ang rollback sa kerosene. Usapang Legal. Ayan, so may mga bonus pa, pwede pang magpa-full tank. Kasi pataas ang pataas di po ba? Nakakalungkot. But anyway, sa mga mag-i-invest sa lupa o kaya naman po ay magbibenta ng lupa, ano nga ba ang pagbabatayan ng presyuhan? Yan. Kasi malaking bagay po yung presyo, hindi po ba? Kasi meron din isang nagtanong sa atin dito sa page ko, ang tinatanong niya, attorney, ano po ba yung dapat? Kasi tinitingnan po namin, dati po ay 2.5 lang yung bili namin,
O bili ba to or mana? Pero ngayon, no, times 500% na daw. Ay, congratulations sa iyo, no? Magbibenta siya ng lupa. Usapang Legal. Nakakatawa, hindi po ba? Ayan. So, meron po mga importanteng mga terminolohiya. Ito yung zonal value, meron ding market value, at meron ding assessed value. Ano nga ba dapat ang pagbabatayan nito? Ayan, kapag kayo ay bibili o magbibenta ng real property. Usapang Legal. Nakaka-excite ano? Kasi naalala ko nitong last year, no, bago kami mag-Christmas party, merong isang listener natin na dumulog dito sa atin at nagpapatulong kung tama daw ba yung deed of sale, kung kumpleto na daw ba yung deed of sale dahil bumibili siya ng condominium unit. Ayun, ay nakakatawa, no, kapag ka po ganyan. Kapag ka po may pumupunta dito, ina-accommodate po naman natin kapag ka po available ako. Ayan, kaya lang, importante tatawag po muna kayo kasi may pagkakataon na wala po ako dito. Pero sure ako ng Mondays, Wednesdays, and Fridays, except kung meron po akong hearing. But dahil today, ngayon na po ang last day ng hearing for the year, kaya libre tayo ngayon. Usapang Legal. Yan, ipadala na po ang inyong mga questions. Magandang gabi po muna sa inyo, si Lina, at marami pang ibang mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre pa, Miss Charo Abraham, maraming salamat po sa regalo. Nagpadala po si Ma'am Charo Abraham ng kanyang book. Writer po pala itong si Ma'am Charo Abraham. So congratulations po, at thank you very much doon sa pinadala ninyong gift. Magandang gabi po sa inyo, Miss Janet ko. Sabi niya, ay napaka-traffic. Sabi niya, habaan ng pasensya. Ay, totoo. 1 hour and 45 minutes ako papunta dito, samantalang in the past, no? Noon pong pandemya, ako ay 10 minutes nandito na. Ngayon, 1 hour and 45. Regular, yung hindi pa magpapasko, 30 minutes, 35 minutes. Ngayon, ibang level. Magandang gabi din sa'yo, Gael Enriquez. Ito, si Gael, bumili ito ng, pwede ko bang i-bulgar, ipagyabang, Gael? Mayabang ako pag yung mga listeners natin, may mga good news no? Para bang, kagaya nung pumasa si Jana, para na din ako yung pumasa, di ba? Sa sobrang tuwa ako. Magandang gabi sa'yo, Alexis Tiger, si Charico Ferrer, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Josephine Garimbao, Roxanne Costo, gayon din Maricor Angeles, Mike Duran Kangayda, at syempre pa Mami Belen Rivera. Ay, huhulaan ko Mami Belen, napaka-traffic dyan, no? Sa Santo Tomas, sa St. Thomas, lalong-lalo na dyan sa may area ninyo, no? Dyan sa may Padre Pio. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, Mirna de la Cruz, Tita Ami, Kenneth Arevalo, at syempre Anthony Abrenica. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ayan. So, puntahan po natin ano nga ba yung zonal value. Ang zonal value po ay itinatakda ng ating Bureau of Internal Revenue. Ito po yung pinagbabatayan ng buwis kapag meron pong transaction na involving the property, at yung buwis po na ito ay patungkol doon sa mga buwis na imposed by the national government. Usapang Legal. Ano ba yung mga buwis imposed by the national government? Yung buwis, taxes imposed on property na napupunta sa national government. Siyempre, andyan po yung capital gains tax, yung donor's tax, o kaya naman po yung estate tax. Ito po yung mga transaksyon na ang buwis na binabayad natin ay imposed or itinatakda ng national government. Usapang Legal. Meron din po naman tinatawag na assessed value. Ano ba yung assessed value? Ito naman pong assessed value, no? Ito po yung ayon sa pag-estimate or pag-assess ng assessor's office. Ito naman po yung pinagbabatayan, no, ng real property tax o tinatawag nating amilyar. Ang amilyar, binabayaran po taon-taon, and speaking of which, no, dapat po ay magbayad na tayo ngayong Disyembre para maka-discount dahil meron pong 20% discount para po sa mga maaagang magbabayad ng amilyar. Usapang
legal. Pero hindi lang po 'yan ang nakaaapekto, no? Marami pong mga bagay marami pong nakakaapekto sa presyuhan, no? Especially yung tinatawag natin na market value. Ano ba yung market value? Usually, yun po yung kalakaran, no? Doon sa area ninyo, regardless kung ano yung zonal valuation o kaya naman yung assessed value, yun usually ikinukumpara ito doon sa mga katabing lupa na nagkaroon ng transaksyon, no? So yun po yung tinatawag na market value. Nagmamatter dyan, no, yung maraming mga factors, yung mga improvements, infrastructure, yung location ng property, say for example, maganda yung road network o kaya naman malapit sa simbahan, malapit sa palengke, malapit sa eskwelahan, ano pa ba? Malapit sa mall, kasi syempre kapag ka po may mga ganyan, di po ba? Commercial area, no? Di po ba? Mas mataas ang value ng property. Usapang legal. Ayan. So, alin nga ba yung mas paborable sa'yo kapag ka ikaw ang bibili? O kaya naman ikaw ang magbibenta. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating talakayan tonight. Magandang gabi sa'yo, Eds Maglakas. Ma'am Irene Almodovar, Cherry Terrayo. Ikaw ba yung taga Lopez, Quezon? Magandang gabi po sa inyo. Kumusta ang mga taga Quezon? At syempre pa mga taga Benavista, Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga nanonood, nakikinig sa atin dyan sa DZRH News. Bubuksan ko na po. Nagpapaalam talaga ako sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, para akong nahahay na naman, no? Napainom kasi ako ng matapang na tsa. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez, gayon din Nato Necase, nanonood sa atin sa Las Piñas. Traffic dyan sa Las Piñas, ano? Grabe. Dyan, si Jerry Sumagaysay, happy weekend din sa iyo. Magdalena Martin, dyan sa Gagalangin Tondo. Anthony Abrenica at Jerry Sumagaysay. Siyempre po, libre pong i-share ang ating talakayan tonight para mas marami po ang ma-reach ng ating programa at hopefully makatulong din sa iba. Toti Cruz San Mateo, kaya din Mirna de la Cruz at Kenneth Arevalo. Magandang gabi din sa iyo. Miss Adi Socrates, magandang gabi sa iyo. Ayan. Usapang legal. Yung mga questions ni Alexis Tiger, ni eto pa ba, tumatanggap po ako ng messages dun sa 0919282645. Yan po ang ating official na text jack or number kung saan ninyo maipapadala ang inyong, kung halimbawa po wala kayo, paputol-putol ang internet connection ninyo, pwede po ninyo dyang ipadala. Ayan, sumasagot po ako dyan at may mga questions po na dyan ko kinukuha maliban pa doon sa mga messages na ipinadala na sa akin in advance dahil yun pong talakayan natin ay nakabatay, no, usually sa inyong mga questions sa akin. Usapang legal. Marcelo M. and Eli Abanto, Ray Mendoza, Dante Bardalosa at Maing TV, magandang gabi sa iyo. At gayon din, hindi ko po nababasa yung characters. Pasensya na kayo ha. Anyway, magandang gabi din sa iyo. Rodel Chua at yung iba pang mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sasagutin po natin yan, mga questions niyo sa ating pagbabalik. Tiyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. May problema ka ba sa bata? Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung batayan, no, ng presyuhan ng lupa, real property, no? Binanggit po natin kanina yung assessed value. Yung assessed value kapag ka po yan ang pinagbatayan, no, ng bentahan ng property ninyo at kayo ang seller, ay medyo lugi kayo. Bakit? Siyempre yung assessed value, yun po yung itinatakda ayon po doon sa appraisal o pagtatakda ng ating mga assessor ng city or municipal assessor or kaya provincial assessor. Kapag ka po ganyan, higit na mababa, no? Mas mababa po, kaya nga po yung nandun sa inyong tax declaration, tingnan ninyo, mas mababa po yun. So kung kayo po ang seller, abay, medyo alanganin kayo doon. Usapang Legal. Kasi naman po, ang sinasabi po ng batas,
kada 3 taon ay dapat na magkaroon ng re-evaluation, no, ng value ng property or revaluation or i-review ang halaga ng property, pero hindi po madalas itong nagagawa, kaya nga po napag-iiwanan ang presyo. Bagaman at marami ng naging improvement sa mga karatig lugar, kaya lang hindi na assess, kaya po yung presyo nananatiling mababa doon sa assessed value. Usapang Legal. Gayon din naman ang BIR, meron pong pagtatakda na dapat na ginagawa, regular na valuation. Kaya lang hindi rin po madalas na ginagawa ng commissioner, or ayon sa pag-utos ng ating BIR commissioner, kaya medyo mababa pa din. Pero kapag ka po kayo, ang buyer, kapag ka po kayo ang buyer at ang batayan ay ang assessed value, abay kayo, swerte kayo doon, I just don't know kung papayag yung may-ari o yung seller na ang pagbabatayan ng bentahan ay ang assessed value. Usapang Legal. Ano naman po yung fair market value? Yung fair market value ay usually mas mataas, mas mataas, higit na mataas sa assessed value at relatively mas mataas kumpara doon sa zonal value. So ibig sabihin yung kalakaran ng bentahan, ito'y mas updated kasi meron pong mga, kung titingnan po ninyo yung RDO, meron pong website ang Bureau of Internal Revenue at meron po yung zonal valuation according to the location of your property. So i-check po ninyo doon bago kayo bumili o kaya naman ay bago kayo magbenta. Kasi kung halimbawa kayo ang buyer, baka naman lagpas-lagpas or napaka times 3, times 4, times 5, o times 1,000 ang presyo kumpara doon sa zonal valuation. However, kung kayo po ang seller, maganda po na magtanong-tanong kayo sa kalakaran ng bentahan sa inyong lugar. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ed Simbulan Flores, at syempre Nenalyn Anyo. Itong question ni Alexis Tiger, matagal na niya itong tinatanong ng paulit-ulit. Simple lang po, dapat po ay within 1 year mula doon sa pagkaka-award ng property. Babanggitin ko mamaya, pero meron pong 1 year period na dapat questionin po ninyo ito. Usapang Legal. Okay, so nawawala po kasi yung ating YouTube. Pero magandang gabi sa iyo, Miss Josephine Garimbao, at happy weekend din sa iyo, Marcelo M. Okay, yung mga question. By the way, meron pong tinatawag ngayong RP-VARA. Ano yung RP-VARA? Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito yung RA 12001. Itong RA 12001, dito po ay sinasabi na reviewin ulit ang valuation ng property para makapag-create po o makapagsagawa ng fair at consistent and transparent real property valuation system. Ang maganda po dito sa batas na ito, nagbigay po ng 2 taong amnestiya, para doon sa mga hindi nakakabayad or hindi updated ang pagbabayad ng real property tax o yung tinatawag na amilyar. Kaya kung kayo po ay may balanse, meron po kayong mga previous na bayarin pa doon sa real property or amilyar, yung binabayaran po sa munisipyo or sa syudad, sa City Hall, i-avail po ninyo ito. By the way, ang local government unit po ay hanggang 5 taon lamang pwedeng singilin nyo ang mga unpaid taxes. Anong ibig sabihin nito? Yung mga unpaid real property taxes. Ibig pong sabihin, kung 7 taon na ang hindi nababayaran sa amilyar sa lupa, yun pong 2 taon doon ay nag-prescribe na ang karapatan ng local government unit na singilin ito at therefore ang babayaran na lang ay yung halagang babayaran sa 5 taon. Usapang Legal. So you can avail of that. Other than the amnesty, ay pwede po ninyong i-invoke yung prescription kung halimbawang lagpas-lagpas sa 5 taon ang pagkakautang ninyo sa real property. Ayan. Usapang Legal. Diba? Good news po yan. Magandang gabi sa iyo,
Jericho Ferrer at syempre pa Maricor Angeles. Okay, Nenalyn, thank you very much dun sa Angeles City. At syempre pa magandang gabi. Florence Regalo, sabi niya, maraming salamat po sa mga ibinabahagi ninyong kaalaman sa amin. Abet Araza, uy, nabati ko na din si Abet Araza kasi laging nalilate ang kanyang message, late ko mabasa. So, take advantage yung pong amnesty na nakasaad sa RP VARA, yung Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito po ay within 2 years, pwede po ninyong i-avail. Since naging batas po ito noong June 2024, so sa 2026 po, matatapos itong amnesty na ito. And after that, magbabayad na po tayo ng penalties and surcharges for non-payment. Usapang Legal! And syempre, kung lagpas-lagpas sa 5 years, you take advantage of that. Malaki pong tulong yun, sabay sayang din yung mga babayaran natin. May kilala ako, 60,000 plus yung babayaran niya sa kanyang amilyar, no? Hindi pa yun, sa isang taon lang yun. How much more? Kung halimbawa, 5 taon ito, at 300,000, tapos yung penalties and surcharges. So at least po yun, kapag ka nag-take advantage kayo nung amnesty, di yung 300,000 na lang ang babayaran. Malaki po din. Usapang Legal! Okay, yung pong, ito yung question. Ayun. Siyempre, attorney, ang basihan ng value per square meter yung condition ng property. That is correct, no? Yung sa surrounding area, sa malaking bagay po yun, Again, yung access sa supermarket, sa palengke, sa malls, o kaya naman sa mga eskwelahan, sa mga opisina, church, hospital, clinics, mga transport system, at saka yung road network, nagmamatter po ito. Kasama po ito sa pinagbabatayan ng presyo. So, yun, maganda rin po kung mayroong mga development sa mga lugar, hindi masikip ang lote. By the way, may mga pagkakataon po, the bigger the lot, the higher the value. Bakit? Kasi mas malaki po ang maitatayo dito kung sakasakali. Usapang Legal! Kaya nga po, remember, meron pong mga properties na yung mga mana, may mga pagkakataon dahil masyadong maliit, hindi na hinahati, hindi na binibiyak-biyak, kundi ibinibenta na lang ng buo para paghati-hatian noong mga tagapagmana yung purchase price. That is because magiging unfit na siya para sa gamit, Hindi na siya usable kapag masyadong maliliit na. And syempre, maliit din ang value ng property. Nagmamatter din po kung malinis ang title ng property. Bakit? Syempre, yun yung kasiguruduhan noong buyer na, bagaman at mahal ito, sigurado naman ito sa clean title, fully settled ang taxes, at wala na siyang mga annotation. So, nagmamatter din po itong mga ito. Usapang Legal! At again, yun pong value ng property ay iba-iba kada lugar. Siyempre, yung value ng property dito sa Manila ay higit na malaki kumpara dun sa value ng property doon sa Marinduque. O yung value ng property let's say for example, dito sa Pasay ay higit na malaki, mataas kumpara sa value ng property, say for example, dyan sa Naik, Cavite. So, depende po sa lugar. Kaya pwede po ninyong i-check yung zonal valuation na nakasaad doon sa ating doon sa RDO Revenue District Office, meron po silang website at pwede po ninyong i-check doon. Usapang! Pero mas maganda mag-research na din po kayo kung magkano ang bentahan sa inyong lugar. Mas mahal po yung property na nasa tabi ng tabi ng daan, kaysa doon sa nasa looban or nasa sulok-sulukan, Okay. So ayan, good ayan, okay. Tama yung pinadala mo, yung isa nating texter. Wag na daw i-mention yung pangalan niya. Magandang punto yung mga binanggit niya, dinagdagan ko lang. Okay, si Bing, okay. Attorney, thank you po at tinupad nyo ang request namin ng asawa ko na gawin itong topic. Gusto po naming ma-educate tungkol sa kung magkano ang alaga ng lupa ngayon dahil nagbabala kami mag-asawa na magbenta ng residential lot ng mana ng asawa ko. Thank you din po at nag-reply kayo. Okay, ang haba naman. Nag-reply
mag-reply kayo sa PM ko kahit alam kong busy kayo. Masaya din ang asawa ko at nabigyan nyo kami ng information at nag-download agad po ako ng zonal valuation mula sa website ng BIR. Laking gulat ng asawa ko na almost 500% na pala ang itinaas per square meter sa zonal value dito sa lugar namin mula sa pagmana niya na nasa 2,500 per square meter lang. Thank you po at happy po kaming pinapanood ka dito sa big screen at sa YouTube. Ay, thank you very much. Usapang Legal. Good PM po, attorney. Saan po nalalaman ng zonal ng house? Zonal valuation ng house. Yun pong house, hindi ko po alam kung paano, pero depende po kasi. Hindi po makakapagtakda, no, ang say municipal assessor or ang BIR sa value ng bahay. Bakit? Depende po kasi yan sa materials, sa laki, sa ano yung mga gamit ng tawag doon. So, anong sitwasyon, anong kondisyon ng bahay. Kasi kapag ka po yung structure ay medyo luma na, syempre, mas mura po yan kasi nagdi-depreciate po ang halaga ng structure. Usapang Legal. Si Boy, attorney, matagal na kaming tenant sa aming sinasaka. Mula 1970s ngayon nagbinibenta sa amin ang sa aming mga tenant ang lupa ng mga anak dahil namatay na ang mga magulang. May ano po ang laban namin? Bakit po ninyo lalabanan? Wag po ninyong lalabanan kasi yan pong bilang sinasabi nyo tenant, although wala na po tayong tenant system, ang sinasabi po leasehold system. Ibig sabihin kayo ay silbing leaseholder, no, ng property ng isang landowner. So kapag ka po ganyan, ang sinasabi po kasi ng batas, bago ito maibenta sa kung kanino pa, dapat ito'y mai-offer muna sa leaseholder. Ito po yung tinatawag na right of first refusal. Bibigyan po kayo ng pagkakataon na magmay-ari ng lupa sa pamamagitan ng pag-o-offer sa inyo at hindi po magiging valid ang bentahan sa third party or dun sa hindi kasali or hindi tenant na kagaya ninyo or hindi leaseholder hanggat hindi po na i-offer sa inyo. So kung baga, pag binili ninyo ang property, hindi ito, kumbaga ay preferred kayo ang preferred buyer. So wala pong pinaglalabanan dito. Ang punto lang is, bibilhin nyo ba o hindi? Now, kung halimbawa pong hindi bibilin at ito po ay agricultural land, no? Mananatili po kayo dapat na kayo ay leaseholder dahil ang pagbebenta po o pagta-transfer ng ownership sa iba ay hindi nangangahulugan na makakat na ang inyong leasehold agreement. Usapang Legal. Okay, so Boy, sana'y nasagot ko yung question nyo. Attorney, may sinasaka si Cherry Tarayo. Attorney, may sinasaka pa ang mister ko. Dati, biyanan ko po, dati sila ang mga nagtatanim sa bundok kasama ang mister ko kasi panganay po siya. Mga tinanim po nila ay niyog at saging. Balak po kasi ibenta. Uy, kapareho nito. Ibenta. Nasaan na ba ako? Balak po kasi benta ng mga pamangkin ang mga may-ari. Sabi nung magsusukat ng lupa ay hindi daw pwede ipagbili kasi forest land. Nagpabuklat po sila sa munisipyo. May declaration pero po, sa lola pa nila halos 60 hectares po yata. Lahat yun pwede ba kami paalisin kasi nagbalak na ibenta nasa 3 milyon ang presyo. Okay. Kung ito po ay forest land, hindi po ito mapapatituluhan bagaman at nagkaroon ng tax declaration in favor of doon sa mga nag-o-occupy dito, hindi pa rin po ito maaaring maibenta because this is part ng kumbaga ay tinatawag na inalienable and indisposable. Hindi maaaring ibenta o maging pagmamay-ari ng sino mang pribadong individual at mananatili ito sa pagmamay-ari ng estado under doon sa tinatawag natin, diniscuss natin before, na Regalian Doctrine na lahat ng lupa dito sa Pilipinas ay pagmamay-ari ng estado. Usapang Legal. Ngayon, kung halimbawa may portion dito na agricultural and therefore alienable and disposable at ito ay, say for example, ibibenta, dapat mai-offer muna sa inyo dahil kayo nga ang nagsasaka o yung pamilya ninyo ang nagsasaka. Kung hindi ninyo ito bibilhin, Miss Cherry Tarayo, ay maaari itong maibenta sa ibang tao. But take note po sinasabi po kasi ng ating comprehensive
agrarian reform law at na ang sinasabi po ay hindi lalagpas sa 5 ektaryang agricultural land ang magiging pagmamay-ari ng isang tao. Yun po yung tinatawag na limit, no? Para maging may-ari ng agricultural land. Yung commercial, industrial, residential, wala pong problema kahit gaano kalaki. But, yun pong agricultural ay hanggang 5 ektarya at 3 ektarya sa kada tagapagmana. No? Ito yung tinatawag na retention limit. Kapag ka po ganyan, mahihirapan pong maibenta itong agricultural land kahit pa, halimbawa, hati-hatiin nyo. No? Kukunin, ang sinasabi po, kapag ka lagpas doon sa retention limit, kinukuha po ng gobyerno. Usapang Legal. Ngayon, kung kayo po ay leaseholder dito sa isang agricultural land, hindi rin po kayo basta-basta mapapaalis bagaman at mag-change ng ownership. Unless of course, magkaroon po ng conversion or ma-convert into from agricultural, gawin siyang residential o kaya naman ay commercial or industrial. That's the only time na maaari po kayong mapaalis dyan. Subject of course, sa tinatawag na disturbance compensation. Usapang Ang disturbance compensation po nakabatay doon sa magkano ang kinita doon sa property yung average na kinita sa property sa loob ng 5 taon before ng bentahan. Usapang Legal. I hope, Ms. Cherry, na sagot ko yung question ninyo. Merong question dito si Marilyn before we pause for commercial. Magandang gabi po, attorney. Salamat at naabutan ko din ang programa ninyo. Sabi niya, ngayon lang kita napanood. Sa tinagal-tagal ko ng viewer ng DZRH mula pa nung si Matar. May si Matar pa tayo? Wala na, di ba? Matagal na yun eh. Ang meron tayo yung Gabi ng Lagim. Okay. Si Matar, alam ko yung si Matar eh. Bata pa ako, naririnig ko yun. Okay. Ang si Matar kasi si Lola Sela, di ba? Matagal nang wala si Lola Sela. Okay. Attorney, ang lupa ko ay nasa pangalan naming mag-asawa, mana ng mister ko. So ibig sabihin, kasal na kayo. No? Yung nakapangalan po sa amin, yun po pala ang sa kapatid niya, at sa kapatid niya, yun yung sa amin. Kaya lang po, ang amilyar po na binabayaran niya, mas malaki kaysa sa amin kasi yung bahay namin, mas malaki kaysa sa kanya. Paano po kaya ito? Usapang Legal. Magkaiba po kasi ang amilyar ng improvement at ang amilyar sa lupa. So, tama yun, dahil mas malaki ang bahay, mas, nagmamatter po kasi yung value. Now, kapag ka po ganito, hindi naman po yan big deal. Mag-execute lang po kayo ng deed of exchange, para pagpalitin, pag-swap, parang land swapping, deed of exchange, yun po yung ipaparehistro ninyo. Usapang Legal. So, Marilyn, I hope nasagot ko yung question mo. Ayan, may mga iba pang mga questions dito. Ito yung tanong ko lang po sana, if land awarded by the government under CARP at naibenta na siya, may possibility po ba na mabawi pa po ito ng may-ari? Yan po at iba pa ang sasagutin natin sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi po muna sa iyo, June Aggalot, magandang gabi sa iyo. Nanonood sa atin sa Santa Ana, Manila. Archie Valencia, dyan sa Zamboanga City. Magandang gabi din sa iyo, Magdalena Martin. Sasagutin ko po yung question nyo sa atin pong pagbabalik. Emma Flores, dyan sa Santa Rosa, Laguna. At syempre pa, si Abet Arasa. Magandang gabi po sa inyo. At magandang gabi din po sa inyo. Ito pa yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. I-encourage ko po, mag-shift po tayo ng panonood dun sa DZRH News o kaya DZRH News Television because these are the official pages of our station. Magandang gabi sa iyo, Michael Manalo, nanonood sa atin sa Las Piñas. Okay, welcome sa iyo, Toti Cruz San Mateo. At yung iba pa pang nanonood sa atin, thank you very much. Again, pwede niyo pong i-share ang ating talakayan tonight. Magbabalik pa po ang programang Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Usapang Legal po kasama si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin yung batayan noong
presyo ng property, no, na gusto nating bilhin o gusto nating ibenta. Again, no, advantage po kung ikaw ang buyer, advantage kung ang basehan ay ang assessed value, dahil yun po yung assessment ng municipal or city assessor, no, higit na mas mababa. Titingnan po yan. Yun po yung nakalagay doon sa sa tax declaration, 'di ba? So higit na mababa. Pero pag sinabi po nating zonal value, yun po yung prescribed, no, yung pagtatakda ng BIR. Pag sinabi nating fair market value, yun po yung kalakaran ng bentahan sa inyong lugar. Ang kalakaran ng bentahan ay syempre higit na mataas kumpara doon sa itinatakda ng assessor's office at mas mataas pa din kumpara doon sa zonal value. Usapang Legal! Again, yung zonal value, yun po ang pinagbabatayan ng mga capital gains tax, ng mga documentary stamp tax, ng ng donor's tax at estate tax. Estate tax yung buwis bilang pribilehiyo para mailipat sa tagapagmana ang property. Capital gains tax kapag ka nagkaroon ng bentahan, donor's tax kapag ka i-donate ang property. Ang nagbabayad ng donor's tax, yung nagbigay, yun ang mababayad ng donor's tax. Pero pwede niya itong mailipat doon sa kanyang pinagbigyan. Okay, tama po bang makisali o maging witness? Okay, nasagot na natin yan, Alexis Tiker. Okay. Okay, ito yung question. Paano po kung malapit sa mall pero declaration certificate lang po ang pinangahawakan? Pwede ba ito ibenta sa mataas na halaga? Actually, kung sa pwede, pwede. Kaya lang kasi maiba ang bigat, no, ng pinanghahawakan mo kung hindi lang tax declaration, no? Kasi posible na, take note po hindi po ebidensya ng pagmamay-ari, hindi siya lang ito ng ownership. Ang matibay po na na pruweba o katibayan ng pagmamay-ari ay ang certificate of title, maaring original certificate of title or transfer certificate of title. Usapang Legal! Now, dakuan po natin yung question ni Chris dahil ang tanong niya, paano po ang isang lupa na minana? Iba pala yun. Nasaan na ba yun? Tanong ko lang po, no? Tanong ko lang po sana if ang land ay awarded ng government under sa CARP, ito ay naibenta na sa may possibility pa po ba na mabawi ito ng may-ari. Meron pong last year lang ito na naging desisyon at lately lang din na ilabas ng Korte Suprema. Ito yung kaso ni Lim versus Vicente T. Cruz, no? Ito po sa sitwasyon, dito po ito ay sa may Kalumpit, Bulacan. Shout out sa mga taga Bulacan dyan! Kasi dito po sa kasong ito, itong Lim versus Vicente Cruz, 2023 case, no? Ito pong si tatay nitong si Vicente Cruz ay nagkaroon, hindi po ito yung Vicente Cruz na daanan dyan sa may Santa Mesa. Ito pong si Vicente Cruz, yung tatay niya ay recipient, no, ng lupa mula sa gobyerno sa pamamagitan po ng CLOA. Ngayon, dalawang parsela ng lupa, isang 18,000 square meters at isang may kalakihan po, lagpas isang hektarya. No? Pareho lagpas isang hektarya yung kada parsela. Ngayon, di po ba, sinasabi po doon sa Comprehensive Agrarian Reform Program o sa CARP law, no, or CARPer, na within 10 years, mula sa pagkaka-award sa iyo ng property, hindi mo maaaring itong ibenta. No? Meron lang 4 na paraan para mailipat ang property sa iba within the 10-year period. Una, pwedeng mabalik sa gobyerno. Pangalawa, pwede sa land bank dahil naka-mortgage ang property sa land bank. O kaya naman ay kung halimbawa namatay yung awardee at maililipat ito sa kanyang tagapagmana at syempre pa doon sa ibang, pag kinuha na ito ng gobyerno, doon sa ibang qualified beneficiary. Ngayon, ang nangyari dito, ito pong awardee ng property ay within 6 years, no, ay isinangla po niya, nagkaroon ng mortgage agreement doon sa isang property dito naman kay Lim. Ngayon, after 8 years, no, mula sa pagkaka-award ng property,
after 8 years, nag-execute naman siya ng deed of sale doon sa isa pang property. Take note, 20 parsela ito ng lupa. So, ngayon, after some time, no, hindi pa po lumalagpas yung 10 taon, in 2011, nagpetisyon ngayon si Lazaro, yung may-ari, original na may-ari, at nire-representahan nitong kanyang anak na si Vicente Cruz, no, para questionin at yung bentahan. Usapang Legal. So nag-file po siya ng complaint for annulment ng deed of mortgage, gayon din ng deed of absolute sale at recovery of possession with damages. Nanghihingi pa siya ng danyos perwisyo laban dito kay Lim, yung pinagbentahan at pinagsanglaan ng property. Sabi noong may-ari nung anak nung may-ari, ito ay labag doon sa RA 6657 na nagsasabi na hindi mo pwedeng ibenta, i-dispose o kung anumang transaksyon sa property within 10 years mula sa pagkaka-award sa iyo, no? Which is malinaw naman po doon sa batas. At ito ay sabi po doon sa section 27 ng 6657 yung awarded lands ay talagang hindi maaring i-dispatch, no, sa pribadong individual maliban na lamang kung nagfo-fall ito doon sa apat na binabanggit doon sa land bank, sa gobyerno, sa heirs, no, dahil namatay na yung awardee, o kaya naman ay sa iba pang qualified beneficiary. Ayan. Usapang Legal. Ang sabi naman ni Lim, bakit niyo babawiin? Kayo nga ang nagbenta sa akin Tapos ngayon babawiin niyo, nagbayad na ako. Ayan. So, grabe, nakakainis kapag ikaw ang buyer, di ba? Nakakainis, no? Pero ang sabi, dahil itong transaction na ito ay illegal dahil merong pagbabawal na isinasaad doon sa 6657 or doon sa CARP law, void ang transaction, and therefore, no, nagkamali ka. Pareho kayong may kasalanan, and therefore ikaw na bumili, may kasalanan ka din, or kasi lumabag ka din sa batas. Ang sabi, ibalik mo yung sabi ng Korte Suprema, ibalik mo ang property. Ikaw naman, no, yung nagbenta, yung awardee, ibalik nyo yung pera nitong pinagbentahan niyo or pinagsanglaan niyo at bayaran mo pa yung interest dito. Usapang Legal. It goes without saying na kapag po illegal ang transaksyon, labag sa batas, sa policy, mahirap pong makatigan ng batas. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Edgar Regio, dyan sa Taguig City. Magandang gabi sa iyo, Alan Ebreo. Magandang gabi sa iyo. Namamana ba ang tenancy leasehold agreement po? Namamana po ito sa tagapagmana basta, no? Basta yun pong actual tiller o actual na nagsasaka ng property. Boboy Pertos, magandang gabi sa iyo. Okay, si Hil Ocampo at Mas Charo Abraham, magandang gabi. Hindi ko na po mababasa pa lahat ng messages ninyo dahil naubos na po ang ating oras. Meron pa. By the way, yung po mga collective certificate na tinatawag sa CLOA, no. Ibig mong sabihin, ilang tao po ang nag-share sa isang award, no, sa isang CLOA. Kapag ka po ito ay binenta, ang magiging batayan ay hindi yung award mismo, hindi yung halimbawa kung kailan ito hinati, kasi may pagkakataon, di ba, dinidivide ang property, sinasubdivide. Ang batayan ay kung kailan yung collective award, hindi yung division doon sa kada awardees. Usapang Legal. Yung question ni Miss Chatty, kung binabayaran ba ng tax ang right of way, of course, may bayad po yan, hindi po yan libre. Okay, ang bilis ng oras, pasensya na kayo, hindi ko na basa ang lahat ng mga questions ninyo, pero pipilitin ko pong sagutin this weekend. Nagbabasa po ako ng inyong mga comment. At nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Pareto, lahat po ng magki-Christmas party, hinay-hinay sa pagkain, at syempre pa yung don't drink and drive, tsaka ano pa ba, basta
ingat po sa pag nagdadrive, pagbabiyahe, at magreserba po ng pang-uwi doon sa mga mag-iinom, at kung nag-inom kayo, wag na pong magdadrive. Usapang Legal! Again, makakasama po ako ninyo Mondays, Wednesdays, and Fridays dito po sa Usapang Legal. At I encourage you to follow our DZRH News and DZRH News Television. Mga official pages po yan ng ating himpilan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Antabayan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Ngayon tungkol sa batas, mamaya tungkol sa kalusugan. Ako pa si Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend po sa inyong lahat.